Pinuri ng ilang grupo ang naging hakbang ng pamahalaan na magkaroon ng panuntunan sa pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa store. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ngayon pa lamang marami ng mahihirap na Pilipino ang nabebenepisyohan ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas na ibinibenta ng Department of Agriculture. Bukas inaasahang mas darami pa ito sa paglulunsad ng Project 29. Sa kanyang maliit na tindahan, kinukuha ni Lola Maria ang pambili ng pagkain at pambaon ng kanyang mga apo na nag-aaral. Kaya ngayong nalalapit na ang pasukan, todo ipon na uli. Ang diskarte niya para makatipid, bumili ng bigas sa Kadiwa Store. Mahalaga po kasi katulad namin na mahirap, kulang sa budget palagi. Sa palengke, 52. O dito 29 lang. Isa lamang si Lola Maria sa daan-daang na benepisyohan ng tig 29 pesos na presyo ng bigas. Mas marami ang nakabili ngayong araw dahil naabot sa 3,000 kilo ang isinupply at ibinenta sa ADC Kadiwa Store. Mamayang alas 3 ng hapon, iaanunsyo ang panuntunan o guidelines sa pinabuti at pinalawak na pagbibenta ng murang bigas sa ilalim ng Bigas 29 Project. Pinuri ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang hakbang na ito, pero naghain ng petisyon ng ilang grupo ng magsasaka sa Korte Suprema para pigilan at ipawalang bisa ang Executive Order No. 62. Sa ilalim ng naturang kautusan, mula 35% binawasan at inilagay sa 15% ang taripa sa inaangkat na bigas. Tutol dito ang Federation of Free Farmers at SINAG dahil bukod sa wala umanong konsultasyon, ikinatatakot nila ang pagbaha ng imported rice na magpapalugi sa mga lokal na magsasaka. Naniniwala ang grupo na hindi bababa ang presyo ng imported rice sa kabila ng pagbawas ng taripa. Itataas pa raw ito dahil ramdam ng ibang bansa ang pangangailangan natin. Yung 96% ng magsasaka, pag bumaba yung presyo sa 17 pesos, bibilin sa kanila ng wala pa sa puhunan. Angelique, sa ngayon ay wala pang tugon ang Department of Agriculture hinggil sa petisyon ng ilang grupo ng mga magsasaka. Samantala, patuloy ang paghatid ng tulong na Department of Agriculture sa mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Nagbigay ng tig 10,000 pesos na cash aid ang DA sa 1,600 na mga magsasaka sa Nueva Vizcaya. Aabot sa higit 16 million pesos ang naipaabot na ayuda. Yan ang muna ang latest mula rito sa Department of Agriculture, Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clay, anong tulong ang pwedeng gawin o ibigay ng Department of Agriculture sa mga magsasaka para hindi sila malugi pag nagbebenta na sila ng palay? Angelique, ang sinasabi ng Department of Agriculture at ng National Food Authority ay laging nakaantaba yung dalawang ahensya para bumili ng fresh o sariwang palay at mga tuyong palay din na umaabot sa 30 pesos yung presyuhan. Yan daw ay bibili, may 12 billion pesos na budget ang NFA para mag-procure ng palay ng ating mga lokal na magsasaka. Bukod pa dyan, Angelique, sinasabi din ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. na bukod dun sa palay procurement ay magbibigay din ng mga additional cash assistance para sa abono at makinarya sa ating mga magsasaka na magpapababa dun sa kanilang cost of production. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.